A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinakailangan alam ninyo kung paano sumagot pag kayo sinasalam. Kasi ito yung tatak ng pagiging Muslim mo. Kung sakali pupunta ka sa isang lugar, wala kang, hindi mo kilala na may Muslim doon o may wala Muslim, magsasalam ka lang. Kapag may sumagot doon, ng tamang sagot hindi yung hindi yung alaikum salam, mali yun. Wa alaikum salam. Kasi marami, marinig natin, alaikum salam, meron naman, salam alaikum, no. That's wrong. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mashallah. Ganun ang At least makikilala mo, mashallah may Muslim doon. Makilala ka. Tapos, kung mayroon halimbawa kang matutulungan ka at matuturuan ka mga tamang pamamaraan. Kasi hindi natin kilala kung sino Muslim. Kahit nakahujab ka, sabi Muslim to, pero hindi naman alam. So, paano yung maituturo sa iyo ang tama? Okay. Sa Islam ay mayroon tayong, mayroon tayong palatandaan ng pagiging Muslim. Hindi yung hijab. Hindi yung Arabo tayo or kasuotan, hindi yun. Nagpapamuslim sa tao. Kundi ang iyong pagiging Muslim, makikilala sa iyo pananalita. Okay. Itong mga mga aking mga topic, minsan sa sobrang na siguro ng tagal dito, kaya minsan ay na rin, minsan nagluloko na rin kapag halimbawa pilinipili mo siya. Okay. Ang Islam ay may 5 haligi. Ano yung 5 haligi ng Islam? Okay. Sulat nyo? Shahadatain or shahada? Okay, sulat nyo. Shahada. Pangalawa? Salam, mashallah. Pangatlo, zakat. Pangapat, saim or siyam sa Arabic, siyam or pag-aayon, no? Panglima ay ang hajj. Okay? 5 haligi ng Islam. Para alam ninyo, kapag kayo sinagot, halimbawa, tinanong kayo, ayin tayo Muslim? Inti Muslim? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mashallah Muslim. Kasi hindi mo mabibigkas yan ng tamang pagkakabigkas kung hindi ka tunay na Muslim. So kaya kinakailangan, aralin mo yung shahada. Ashhadu, hindi ashhadu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Itinayo siya ng 5 haligi. Hindi magiging ganap na Muslim ang isang tao hanggat hindi niya ito tatanggapin, isa katuparan ng buong kumplitong pananampalataya na mayroong katapatan at pagkadalisay. Kinakailangan tanggapin mo ng tapat mula sa puso mo, bukal sa puso mo, ng katapatan at dalisay, hindi yung alanganin. Kasi ang Islam, kinakailangan isa puso mo ito. Dahil ang ating kalooban, yung inaano ng ating puso at inaano ng ating utak, nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede kayo magsabi sa akin, ano ko ang Islam. Pero, paano ko natitiyak, hindi ko alam ang damdamin ninyo. Maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang nakakalam kung ano ang nasa loob ng ating utak at ang nasa puso natin. Ito ay mayroong 5 haligi. Mayroong 5 haligi. Ay una, ito ang shahadatain o 2 pagsaksi. Kaya bakit shahadatain? Bakit shahadatain, sister? Bakit tinawag ka shahadatain? Dahil yun ang unang pag-importante mo sa puso mo at paniniwala mo na isa lang ang Panginoon.
sapagkat ikay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat mong pag-ukulan ng iyong pagsamba maliban kay Allah, at sumasaksi ka rin naman na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin lamang. Kaya hindi mo pwedeng sambahin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi sasambahin mo lang si Allah at susundin mo kung ano ang itinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang ibig sabihin ng syahadatin. Pangalawa ay ang salah. Ang salah, bakit kinakailangan ito ang salah samantalang naniniwala ka naman kay Allah? Bakit? Bakit siya mahalaga? Ano ang dahilan? Kinakailangan malaman natin lahat ang dahilan nito. Bakit anong dahilan? Bakit kinakailangan natin magsagawa ng sala? Magpapagod tayo, babangon ng madaling araw para lamang magsagawa ng sala. Gayong naniniwala naman tayo kay Allah at sumusunod naman tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kinakailangan mayroon laging katanungan at kasagutan. So ang sala ay napakahalaga sa lahat ng ating gawain. Ito ang pagpapatunay na ikaw ay tunay na tapat at sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga batas at naniniwala kay Propeta Muhammad sallam sa kanyang mga itinuro sa atin. At ang sala ang unang tatanungin sa atin sa kabilang buhay. At ito rin ang nagpapamuslim sa tao. Hindi yung kasuutan natin, hindi yung balbas na ito, no. Ang sala ang nagpapamuslim sa atin. Bakit? Maraming mga Arabo rin ang hindi nagsasala. Matatawag ba na Muslim ang hindi nagsasala, sister? Matatawag ba? Hindi. Hindi siya matatawag na Muslim. Kahit ang tatay pa niya ay imam sa masjid, hindi matatawag na Muslim siya sapagkat hindi siya nagsasagawa ng sala, ayaw niyang sumunod, sumuko, tumalim at magpasakop sa nag-iisang Diyos. Ang sala ay itong pagpapatunay na ikaw ay tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sinusunod mo ang aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi ka nagsala, ibig sabihin, wala kang relihiyon. Sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng Muslim at non-Muslim, only salah. Only salah. Only salah. Kapag hindi ka, halimbawa, nandito ka, kapag hindi ka nagsagawa ng sala, you are not a Muslim. Hindi ka Muslim kapag hindi ka nagsagawa ng sala. Kaya nga, sabi ng Propeta Muhammad, ang pagitan ng sala ng Muslim at non-Muslim, only sala. Allahu Akbar. Kaya kinakailangan gawin natin ito, ang sala, kaya itinuturo namin ito sa mga Muslim, sa mga bagong Muslim, ang pagsasagawa ng sala. Ngunit hindi ka, pwede iba rin magsagawa ng sala, sayang ang sala mo kung hindi ka rin dadaan sa tinatawag na tahara. Kaya pag-uusapan natin mamaya ang tahara. Hindi ka rin, masasayang lang ang sala mo. Kung hindi ka dadaan sa tinatawag na tahara, yung pamamaraan nito kung paano mo linisin ang iyong sarili. Kaya sa Islam, pag halimbawa nagsasala tayo, kailangan wag lulutang ang ating buhok. Sayang ang ating sala. Hindi tatanggapin kapag halimbawa ang buhok natin nakikita. Ang braso ninyo kababaihan kapag nakita, hindi pwede. Sayang ang iyong sala. Ang binti, hindi rin pwede. Hindi ito katulad ng ating minanang relihiyon na wala siyang bawal. Pwede ka nga magpunta sa simbahan naka-short. Pwede ka nga magpunta sa simbahan na nakaluha na yung dibdib mo. So sa Islam, no. Hindi tama yun. Pangatlo ay ang zakat. Ang zakat or kawanggawa. Itong zakat na ito, ito ay hindi lahat ng Muslim obligado. Hindi lahat ng Muslim obligado. Ito ay ayon lamang ito sa iyong kakayanan sa buhay. Halimbawa, ako ay mayroong kayamanan. Sabihin na natin, halimbawa, 1,000,000. Nito na yan, nabili ko na lahat ang aking mga gawain na mga kailangan ko sa bahay. Lahat nabili ko na, sasakyan, kung ano man, kung meron ko. Yung natira kong 1,000,000 na malinis na, kukuhanin ko doon ang 2.5%. 2.5%. A year, hindi a month, a year. Sa loob ng taon, kukunin ko yan, at ibibigay ko doon sa mga Muslim na miskin.
mga mahihirap. Ibibigay ko. Hindi doon sa mga may kakayanan. Kasi karapatan yun ng isang Muslim na mahirap ang kayamanan ng mayaman na Muslim. Karapatan mo yan. At kapag hindi ginawa ng mayaman na Muslim ang kanyang tungkulin, siya ay kalaban ng Islam. Kalaban siya ng Islam. Hindi siya sumusunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat itong ating ginagawa, mga sisters, ito ay batas mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipinangaral, na ibinigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu upang iparating sa ating mga tao. Kaya kinakailangan ibigay. Hindi tulad ito nung ating mga relihiyon na pinanggalingan na masyadong mabigat. Pati mahirap kinukuhanan. Kinukuhanan ng ikapo. Masakit ba na yun? Mabigat yun. At hindi lang yun. Monthly, 10% sa iyong kita. Kawawa naman yung mga pangkaraniwan lamang na ibibili mo na lang ng bigas, ibibigay mo pa kay pastor. Sa Islam, no. Sa Islam, hindi ganon. Alhamdulillah. Okay? At ang pang-apat ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Bakit din naman kailangan natin ng pag-aayuno? Bakit kinakailangan na tayo magpakagutom? Ang sabi ng halimbawa sa atin, bakit kayo papakagutom? Ikaw ay magkakaroon ka ng ulcer. Subhanallah. Itong batas na ito, batas ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinag-uutos yan at nasa banal na Quran natin yan, andi dito sa banal na Quran yan, nasusulat dito yan sa banal na Quran. Na kinakailangan tayo mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Now, how many days more? Ramadan is coming, alhamdulillah. Malapit na. Mga 40 days na lang siguro, 42 o 45 days, Ramadan is coming. So dito, itong pag-aayuno, wala nitong nakakaalam. Ito'y para sa iyo lamang at para kay Allah. Dalawa lang kayo nakakaalam niyan. Dahil kung halimbawa, sabi mo nag-aayuno ka, nalalaman ko ba nag-aayuno ka? Malay ko, pagpasok mo sa loob ng kwarto mo, kakain ka, iinom ka. So walang nakakaalam yan, kundi ikaw at ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno ay para sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin naman ang magbibigay ng gantimpala doon. Allahu Akbar. Gagantimpala natin Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami benepisyo ng pag-aayuno. Napakarami. Ito rin ay magiging isang gamot sa ating katawan. Lilinisin ang ating bituka sa mga kinakain natin araw-araw, kung ano-anong pinagsusubo natin sa ating binuka, na iiwan dito yung mga toxic na yan, at sa pamamagitan ng ating laway, yung laway natin, kapag tayo nag-aayuno, na huhugasan siya na natatanggal. Kaya pag halimbawa tayo, pagkatapos ng pagkain mo ng pag-brinik mo ng Ramadan mo, pag nagpunta ka halimbawa ng toilet, makikita mo na ay na ilalabas mo yung dumi o mga sakit o toxic o lason na ating nakakain. Ito ay once a year. 12 months, sa loob ng isang taon, 12 months, saksak ka ng saksak kung ano na pinagsasaksak mo, ang isang buwan, ilaan mo para sa pag-cleansing ng ating bituka. Kaya makikita mo, pag halimbawa nagpapasting tayo, malakas ang pakiramdam natin para magaan ang ating katawan. At ang pakiramdam. At nakakapagpabata yan, mashallah. Pagpalakas ng katawan. Subhanallah. So, ugaliin natin ang papasting. Meron pa mga pagpapasting ng mga voluntary fasting. Mayroon niyang fasting ng halimbawa, Sunday, at saka Monday, at saka Thursday. Pagkatapos mayroon yan 15, 14, 15 ng Arabic calendar. Allahu Akbar. Yan mga voluntary yan, mga fasting. So ito, sa mga tulad ninyo nakababaihan kayo, halimbawa, pag fasting, hindi kayo pwede mag-fasting kung mayroon kayong buwanan na dalaw. Hindi kayo pwede doon. Pero, babayaran ninyo pagkatapos na ng Ramadan. Kung ilang araw ang hindi nyo na fasting. At dito, napakalaki ng ito sa benepisyo sa ating katawan. Malaki. Bakit? Natututo ka, nasasanay ka na ang sarili mo kontrolin mo sa makamundong bagay.
Halimbawa ito, hindi naman siya bawal, di ba? Hindi bawal. Pero napipigil ko yan. Ang pagkain, hindi naman bawal. Napipigil ko. Pagkipagtalik sa asawa ko, hindi naman bawal. Asawa ko yun. Pag-oras ng Ramadan, napipigil ko. Ibig sabihin pala dito, kung ang lahat ng mga hindi pinagbabawal ay kaya natin pigilin, masigit natin mapipigil ang ating sarili sa paggawa ng kasalanan. Laban lamang sa atin yan ang ating ginagawa kasalanan at ang ating pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo lamang makikinabang nito. Mga sisters, itong mundo, sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi, hindi tayo taga rito. Hindi atin itong mundo na ito. Tayo ay, mga turista lamang, naglalakbay, dumadaan lang sa mundo na ito. How many years tayo sa mundo na ito? Abuti ka na 60 years? Alhamdulillah, mapalad ka. Bonus na sa iyan. Bonus na yan. Bakit? Maikli na lamang ang buhay ng tao sa panahon natin. Maikli. Bakit maikli? Dahil halos lason na kinakain natin. Halos gamot na lamang ang kinabubuhay natin. Tubig natin may gamot. Pagkain natin may gamot. Lahat ng ating ginagawa maggamot. Lalo sa mga tulad namin mga senior. Hindi kami nabubuhay ng walang kung di mayroon mga yan. Mga maintenance ko, 7. Subhanallah. Kaya sa mga tulad namin, talagang hindi kami gumamit ng maintenance, marami ng sakit darating sa amin. Eh, alhamdulillah naman, ito, buhay pa rin, nakakalakad pa rin na maayos, alhamdulillah. Eh, kahit na tayo may edad na, pero alhamdulillah, yun nga, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay binuksan sa Islam. Binuksan ako sa Islam at alhamdulillah, nagkaroon ng konting kaalaman. Kaya ito binabahagi ko ang aking karanasan sa buhay ng aking pag-Muslim ang nagpabago ng aking buhay. Yung dating magulo na pamumuhay ko ngayon, alhamdulillah, naging mapayapa. At alhamdulillah, kahit na paano, hindi man ako mayaman, pero mayaman ako sa kakilala at kaibigan, alhamdulillah. Okay? Panglima ay ang tinatawag na Hajj. Itong Hajj na ito, once in a lifetime lamang yan. Isang bisis lamang yan sa tanang buhay natin ng isang Muslim. Pero kung uulitin mo, walang problema. Walang problema. Itong Hajj na ito, sinasadya dito ng mga taga-ibang bansa, gumagastos sila ng napakalaking halaga para lamang puntahan nila dito o magsagawa sila ng Hajj. Sapagkat kabilang ito sa 5 haligi ng Islam. Dahil ang Islam, isa man dito ang tinanggihan mo sa Islam na ito, yung 5 haligi na ito, ikaw ay nakalabas na sa Islam. Isa lang ang tinanggihan mo dito. Nagsala ka, tapos nagbigay ng zakat, hindi ka nag-ayuno, nag-hajj ka. Basta tinanggihan mo isa dito, mali man na lamang kung mayroon mga kadahilanan. May kadahilanan. Pero kung walang dahilan na ginawa mo ito, ikaw ay nakalabas na sa loob ng Islam. Hindi ako nagsabi nito, ito ay hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating matatagpuan sa kanyang napakaraming hadith. So alhamdulillah. So ito yung 5 haligi ng Islam. Okay? Bukod sa 5 haligi ng Islam, ang mga Muslim ay mayroon 6 na paniniwala. 6 na paniniwala. Hindi siya magiging ganap na Muslim kung isa man sa mga ito ang hindi niya paniniwalaan. Mayroon 6 na paniniwala ang mga Muslim. Unang paniniwala ng mga Muslim, ang paniniwala kay Allah. Ang paniniwala kay Allah. At ang paniniwalaan ng mga Muslim na si Allah, kasi mayroon tayong mga kapatid na yung ating pinanggalingan na relihiyon. Naniniwala din tayo sa Diyos Naniniwala din tayo sa Diyos. Ang naging problema lamang ng ating pinaniwalaan na Diyos, hindi sa atin ipinakilala ng maigi. Hindi sa atin ipaliwanag. Naniwala tayo lahat. Tanungin mo, lahat tayo ng mga relihiyon na yun, mga Kristiyano, ano bang klaseng Kristiyano siya? Naniniwala ba sa Diyos? Oo, naniniwala sila. At kung tanong mo ilan ng Diyos, pero niwalaan, sasabihin nilang isa.
Ngunit itong paniniwala ng mga Muslim ay kaiba sa paniniwala ng ibang panampalataya. Sapagkat si Allah na pinaniwalaan ng mga Muslim ay walang kahalintulad. Walang katulad sa kanyang mga nilikha. Hindi sa katulad ng tao, hindi sa katulad ng hayop, hindi sa katulad na isa sa larawan mo ayon sa iyong isipan. Hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya nga mga Muslim, kapag nagsasala sila, o ang mga Muslim sa pangkalahatan, wala silang mga larawan. Walang mga anyo na katulad ng ating pinanggalingan na relihiyon. Bakit? Kasi nga wala pang nakakita sa Diyos. Paano mo isasalarawan ng isang bagay yung hindi mo naman nakita? Anong anyo ang iaanyo mo sa Diyos? Kaya napakahalaga na malaman mo ang iyong paniniwala kay Allah. Siya'y walang kahalintulad. Pangalawa, hindi siya lalaki at hindi rin babae. Kaya mayroon siyang ibinigay na sura sa banal na Quran, tinatawag na Surah Al-Ikhlas. Ang sabi niya, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mababasa natin, chapter 112. Chapter 112, dito sa banal na Quran, 1 to 4. Chapter 112, 1 to 4. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ito yung kanyang ipinakilala na kanyang katangian. Dahil, bakit? Napakahalaga na malaman mo ang katangian ng Diyos para pag ikay sumamba sa Kanya, hindi ka magkamali ng pagsamba. So, isasalin natin ang kahulugan niyan. Chapter 112, verse 1 to 4. 112. Surah Al-Ikhlas. 112. Nasa huli lang yan, nasa dulo. You don't have Quran? Di mo judhin, Shit. Akin na, buksan ko. Kaya kailangan alam ninyo, buksan ang inyong Quran, mga sisters. Page 937, Surah Al-Ikhlas or Kadalisayan. Doon sa dulo, sa huli, sister. Sa pinakahuli, halos. Iyan yung katangian na pinakilala ng Diyos para kung sakasakali ang tao sasamba sa Kanya, hindi tayo magkakamali ng pagsamba. Ang ibig sabihin nun, Qul huwallahu ahad, sabihin mo, O Muhammad. Say, O Muhammad, si Allah ay ahad. Si Allah ay nag-iisa. Andyan yan, mababasa natin yan. Pangalawa, Allahus Samad. Si Allah ay walang pangangailangan na makamundong bagay. Ang lahat ng mga nilikha sa Kanya umaasa. Ibig sabihin ng ating Diyos, hindi kumakain, hindi natutulog, at lalong-lalo na hindi namamatay. Kasi wala sa Kanya pangailangan dito. Hindi sakop siya sa mga ganyan. Hindi siya sakop. Kaya kung ang Diyos na sinasamba mo ay namamatay, mag-isip ka. Delikado yan. Delikado yan. Sapagkat kapag namatay ang Diyos mo ng isang segundo, ang Diyos natin nagkukontrol ng mga kalawakan, kalangitan at kalupaan. Kapag walang nagkukontrol, pag namatay ang Diyos natin, magsasalpukan ng mga planeta,
masisira tayo. Kung titingnan mo ang ating mundo sa kalawakan, tuldok lamang tayo. Mayroon more than million times ang laki ng mundo. Pagkatapos ang Diyos na nagkokontrol yan, ay namatay, nakatulog. Subhanallah. Kaya hindi tinatanggap ng aral ng Islam. Hindi tinatanggap ang ganun. Okay. Siya ay walang kahalintulad. Kaya wala pa nakita sa Diyos. Kaya ang mga Muslim sumasamba sa kanya ng walang anyo. Allah sabi, lam yalid walang yulad. Sabihin mo, Muhammad, hindi ako nagkaanak at hindi ako pinanganak. Bakit? Sapagkat kapag ang Diyos natin ay nagkaanak o pinanganak, magkakaroon tayo ng mabigat na problema. Bakit? Magkakaroon tayo ng lolo na Diyos. Pamangkin na Diyos. Apo na Diyos. Tiyuhin na Diyos. Kaya hindi tinatanggap ng Islam ang Diyos na nagkaanak. Biruin mo ang Diyos mo sa paniniwala ng ating pinanggalingan, ang ating Diyos isinilang ng isang tao. Subhanallah. Kasi kung tatanungin natin ang ating mga kapatid na mga hindi Muslim, kung sino si Jesus, sinong nanay ni Jesus, sasabihin nila si Maria. Pag tinanong mo sa kanila, si Maria ba ay Diyos o tao? Sasabihin nila tao. Hindi matanggap ng mga Muslim ang ganong katwiran na ang Diyos mo ipapanganak ng tao. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang tao kasi sa Diyos. At ang Diyos natin ay walang simula. Walang simula at wala ring wakas. Paano ang Diyos mo kapag namatay, ibig sabihin, ang halimbawa na pinanganak ang Diyos, ibig sabihin, magkakaroon ng kasi maglalaho siya, mawawala tulad natin. Kaya tayo pinanganak, tapos tayo nagkaanak. At tayo kasi maglalaho. Ang Diyos natin, magpakailanman ay wala siyang kamatayan, kaya wala siyang katangian ng pagiging anak o pinanganak o nagkaanak. Walang ganun. Hindi tanggap ng mga Muslim yan. Alhamdulillah. At ang pang-apat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walang anuman ang sa kanya ay makahalintulad. Hindi siya katulad ng tao, hayop, anuman na inabot ng ating kaisipan. Kaya malinaw ang aral ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay sinasamba ng mga Muslim lang siya lamang. Kaya kinakailangan mong makilala ang iyong pinaniniwalaan na Diyos kung sino. Hindi basta-basta ito. Pag kilala mo ng Diyos mo, saka mo siya sambahin. Kasi pag sumamba ka sa Diyos na hindi mo kilala, nagpagod ka lang ang iyong pagsamba, nagkasala ka pa. Bakit? Kasi gumawa ka ng pagsamba ayon sa iyong sariling kagustuhan. Kinakailangan sambahin natin si Allah ng ayon kung paano siya sinamba ng kanyang mga propeta. Isa na doon si Jesus at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pangalawang paniniwala, ang paniniwala sa mga anghel. Pinaniniwalaan ng mga Muslim ang mga anghel. Mga malaika, pinaniniwalaan yan. Itong paniniwala ng mga anghel sa mga Muslim, hindi katulad ng paniniwala natin nung tayo mga nasa loob pa ng Kristyanismo. Na ang ating paniniwala ng mga anghel, ang ating mga anghel na paniniwalaan, nagpakasabit lamang sa mga Christmas tree. Subhanallah. At ang anghel ay nilikha mula saan siya nilikha? Ang tao nilikha mula sa putik or liwanag? Allahu Akbar, masyaallah. Ang anghel or mga anghel ay nilikha sila mula sa liwanag. Sila ay walang kalayaan. Hindi sila malaya tulad natin. Kung ano lamang ang kanilang tungkulin na inatang sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun lamang ang kanilang ginagawa. Hindi sila pwedeng sumuway. Hindi tulad dating mga tao na tayo ay palasuway. Sila hindi sumusuway. Kung ano lang ang batas, mayroong mga anghel nagsusulat ng ating mabuting gawa dito sa ating kanan. At dito naman sa kaliwa ang sumusulat ng ating masamang gawa. Dito sa kaliwa ang sumusulat ng ating masamang gawa. Kaya, itong talaan na ito ang ipapakita sa atin
pagdating sa araw ng paghuhukom. Iaabot sa iyo ang ginawa mo dito sa mundo habang nandito ka pa. Kaya kinakailangan, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang gagawa ng kasalanan. At iba't iba ang mga anghel, ang kanilang mga pakpak, mayroong 700, may 3 pakpak, at isang anghel naman dito ang tagapagdala ng balita or mensahe mula kay Allah subhanahu wa ta'ala through sa kanyang propeta. Bawat propeta, pinapadala niya ng mga mensahe, ang mga propeta ito, upang ituro sa kanyang mga tao, sa mga tao, kung paano nasambahin ang Diyos, nasaan ang Diyos, sino ang Diyos. Kaya kinakailangan, ang ating susundin na aral ay mula sa mga propeta, hindi aral mula sa mga matatalinong mga ngaral natin. Kinakailangan gagamit sila ng ng Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ang ating manual ng ating buhay. Manual natin ito. This is our manual. Okay? At mayroong mga anghel din naman na tagabuhat ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbubuhat ng trono. At sila ay napakarami. At kapag sila nagsasala o sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagpapatira pa sa lupa. At mababasa yan, maging sa Biblia. Nandoon na susulat yan. Okay? Pangatlo, ang paniniwala sa mga kasulatan o revelation. Revelation. Bukod dito sa Quran na ito, mayroon mga nauna na mga kasulatan. May nauna dito. Isa na doon yung ipinahayag kay Propeta Abraham na tinatawag na suhop sa Arabic or scroll of Abraham or kalatas. Si Propeta Abraham, nung kanyang panahon, pinadala sa kanya ang Quran, anong suhop, upang ituro sa mga tao kung paano sambahin ang Diyos, nasaan ang Diyos, sino ang Diyos. Kaya kapag si Propeta Abraham ay sumasamba sa kanyang Diyos, kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatira pa sa lupa. Susujud, Allahu Akbar. Kung paano ang ginagawa nating mga Muslim, alhamdulillah. Kaya pagsamba mo kapatid, kung ikay Muslim ka, ikaw ay katulad ng pagsamba kay Propeta Abraham na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. At ang pangalawa na kasulatan na pinagkaloob ay ang kasulatan na ipinadala kay Propeta Musa or Moses. At tinatawag na ano yon? Tura o Taurat. Taurat sa Arabic or Torah. Ipinagkaloob kay Propeta Moses. At ganoon din naman, doon din kumukuha si Propeta Moses ng batas. Kung paano siya magdasal, itinuro niya sa kanyang mga sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang panahon, kung paano din sambahin ang Diyos, nasaan ang Diyos, sinong Diyos. Kaya pag nagdarasal si Propeta Moses at si Harun alayhisalam, sila ay nagpapatrapa din sa lupa. Sapagkat itong mga kasulatan na ito, kapag halimbawa nawawala na ang isang propeta, nawawala na ng kasulatan, nababago. Kaya nagpapadala naman ang Diyos ng panibagong kasulatan upang ibalik ang nawalang aral ni Propeta Abraham. Hanggang sa dumating na kay Moses, binigay sa kanyang Torah o Taurat, pagdating ng nawala si Moses, naligaw na naman ang tao, kaya pinadala si David at ibinigay sa kanya tinatawag na sabor or salmo ni David. Ibinigay sa kanya. At dito rin, ganun din naman si David kapag nagdarasal. Kasi binalik naman niya uli yung nawalang aral ni Propeta Moses. Kaya si David kapag nagdarasal, nagpapatira pa din sa lupa. Hanggang sa nawala si Propeta David, ipinadala si Isa alayhis salam or Jesus, ibinigay sa kanya tinatawag na Injil or Ebanghelyo ni Jesus. Yun din naman, ibinalik ni Jesus ang nawala na aral ni David. At si Jesus, kapag nagsasagawa ng sala, nagtuturo siya sa kanyang mga tao kung paano sumamba, nagpaparagpa sa lupa. Andiyan dyan sa ating kasulatan yan. Andiyan sa dito, nasusulat yan sa aking andi dito ang mga kung paano magdasal ang mga propeta. Andiyan yan. Isulat ninyo para mayroon kayong katibayan. Meron kayong patotoo. Andiyan yan.
Para hindi kayo, pag sinabihan, saan ang may proof, ano ninyo? Saan ang proof ninyo? Saan ang katibayan ninyo? Kunin ninyo ang kasulatan na yan. At tingnan ninyo, kung meron kayo Biblia, buksan ninyo, pagpapatunay kung paano sila magdasal ang mga propeta na ito. Kaya, mga sisters, itong ating ginagawa dito, kinakailangan mayroon tayong proof. Meron tayong katibayan. Hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng ayon sa ating kagustuhan. Mayroon tayong mga prueba, biblical at Quran, mababasa natin ang ating ginagawa pagdarasal. Walang nagdarasal ng mga Muslim, ng mga naunang panahon, ng mga propeta na sumasayo, kumakanta, nagigitara, wala. Bagkus silang lahat ay nagpapatira pa sa lupa. Sapagkat yun ang tanda ng iyong pagsunod, pagsuko, pagtalima at pagpapasapop sa nag-iisang Diyos. Noong kapanahonan ni Jesus, walang Kristiyano. Kaya si Jesus hindi naging Kristiyano. Hanggang sa nawala si Jesus. Sinamba naman si Jesus ng tao. So, ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay hindi tayo pinabayaan hanggang sa dulo. Si Propeta Isa o si Jesus at si Propeta Muhammad sallam, 550 years ang pagitan. More than 550 years ang pagitan. Bago ipinadala si Propeta Muhammad sallam. Upang ibalik ang nawala na aral ni Jesus. Sapagkat nung nawala si Jesus, more than 100 years, sinamba si Jesus. Subhanallah. Hanggang sa ibalik ng Propeta Muhammad sallam, kaya dito makikita mo, ang ipinadala ng Diyos ay hindi Biblia. Walang Biblia na ipinadala ang Diyos. Ang pinadala ng Diyos na mga pasulatan ating mababasa yan. Nandito sa banal na Quran at nandiyan sa inyo. Walang Biblia. Bakit tayo nagkahihiwalay ng mga Kristiyano? Sa dahilan ang ginamit nating batayan ng ating pananampalataya ay ang Biblia. Hindi naman nagpadala ang Diyos ng Biblia. Bakit mo ginamit ang Biblia? Kaya nangyari sa atin, nagkabahagi tayo. Nagkanya-kanya tayo. Nag-iba-iba tayo na reliyon. Kaya pagpunta mo sa Pilipinas, punta ka dito, ibang simbahan, ibang simbahan, ibang simbahan. Subhanallah. At lahat yan, nag-claim sila na lahat sila ay mga tama. So ngayon, ikaw ay malilito kung wala kang kaalaman. Bakit marami? At lahat yan, maganda naman ang turo. Totoo yan. Walang relihiyon, kahit si Satanas pang kaya sinasamba, walang relihiyon na nagtuturo ng kasamaan. Puro mabuting turo niya. Pero hindi sapat ang pagiging mabuti na ituturo dito na matawag ang iyong relihiyon ay tama. Kinakailangan mayroon kang gatayan, mayroon kang patunay, patotoo, at katiyakan dapat nandoon na susulat. Sa kasulatan mo, ang iyong relihiyon. Katulad na binanggit, alhamdulillah sa banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sa araw na ito, ginawa kong ganap. At linubos ko ang aking paglinghap sa inyo at aking tinakdang Islam bilang inyong way of life na isinalin ko religion. Binanggit ng iyong Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malinaw. Kaya mula doon, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang gumawa o magtayo ng relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at sa darating na araw paghukom, kabilang siya sa mga taunan. Dalawa lang ating patutunguhan. Paraiso lamang at impyerno. Walang iba. Huwag din yung paniniwalaan ng purgatorio. Hindi totoo ang purgatorio. Hindi man ito nasusulat sa Biblia. Dalawa lang. At lahat ng mga relihiyon na yan, napakarami relihiyon, umaasa ng paraiso. Walang may gusto ng impyerno. Ngunit ang tanong, ano ang iyong susi? Kasi kinakailangan, meron kang dalang susi ng paraiso. Hindi ka makakapasok ng paraiso kung wala kang susi. Kaya ang susi nyo, dala-dala na ninyo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan ang susi ninyo. Kaya pangalagaan ninyo ang inyong susi. Lagyan ninyo ng ipin para maging matatag ito. Pagdating sa araw paghukom, pagbukas mo ng pinto, Allahu Akbar, Al-Jannah. Tayo dito nagpapakahirap sa mundo na ito. Nagsasakripisyo ng pagsasala, pagpipigil ng ating sarili ng mga makamundong bagay. Bakit? Sapagkat umaasa tayo ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Alhamdulillah.
Okay. Pangapat ay ang paniniwala sa mga sugo o propeta. Pinaniniwalaan ng mga Muslim na mayroon mga propeta na nauna pa kaila propeta Muhammad salam, Isa alayhis salam, Dawud alayhis salam, Sulaiman, marami sila. Umabot silang lahat ng 24,000 prophet and messenger. At yung mga 24,000 prophet and messenger dyan, walang isa man na naging Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again, Saksi ni Jehovah, El Shaddai o anumang reliyon. Bakit? Sapagkat isa lang ang Diyos nagpadala sa kaila, si Allah. Kaya ang kailang relihiyon ay iisa din naman. Kaya kung halimbawa ang iyong relihiyon ay katulad sa ginagawa ng mga propeta, katulad ng propeta at pamamarang pagdarasal mo, are you sure? Nakaka-sure ka na ikaw ay tama. 100% ikaw ay tama. Pero kung kaiba ang iyong pamamarang ng pagdarasal, sumasayaw ka, kumakanta ka, nagigitara ka, nagdidisko ka, nangunguros ka, hindi yan ginawa ng mga propeta. Yan ay huwad. At kapag yan, dinatnan ka ng kamatayan habang ginagawa mo ang mga ganyang gawain, ang impyerno ang iyong magiging hantungan at ang paraiso ni halimuyak nito ay hindi mo makakamtan. Subhanallah. Kaya maging maingat tayo mga sisters, alamin mo, aralin mo ang iyong kinabibilangan rin. Itong mga sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao sila na tulad din natin. Kumakain, umiinom, napapagod, tumatanda, namamatay, kaya hindi sila pwedeng sambahin. Sapagkat sila ay sumasamba rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sila sa bawat generation yan. Mula kay Adam hanggang kay Noah, kung sino-sino mga sumunod ng mga propeta, hanggang sa dumating ang the last prophet, si Propeta Muhammad salam, at sa kanya ibinigay ang banal na Quran, ang huling kapahayagan upang kumpirmahin na mayroong mga naunang kasulatan, na mayroong mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang tayo turuan kung paano natin siya sambahin at paano tayo gumawa ng mabuti. Sapagkat ang Diyos natin ay nagpakilala sa atin. Kaya dapat natin sambahin siya sa kanyang pangalan. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Innani. Ana Allah. Subhanallah. Ana Allah. La ilaha illa ana ba'budni. Aqimi salali dikti. Katotohanan sabi niya ako siya Allah. Wala ka ng ibang Diyos liban sa akin, kaya't ikay mag-aalala ng sala or dasal bilang pag-aalala sa akin. Ngayon kung hindi ka nagsasala, paano mo naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Paano kanya makikilala pagdating sa kabilang buhay? So, reject ka sa kanya dahil hindi ka nagsasagawa ng sala. Dahil hindi mo inaalala ang subhanahu wa ta'ala. Pero kung lagi ka nagsasala, alhamdulillah, ikaw ay welcome. You are welcome. Iyon ang Islam. Alhamdulillah. So, ang ating guide, yung magtuturo sa atin ng mga propeta, kaya tayo kung pagsasagawa lahat ng mga gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat lamang kung paano itinuro ng huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa kanya ibinigay na ang final, the last na aral. Wala na. Wala na susunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last prophet na. Hanggang sa mawala na itong mundo. Mawala itong mundo. Siya na ang pinakahuli sa lahat. At huling kapahayagan ang banal na Quran na hindi maglalaho magpakailanman. Hanggang sa dumating ang araw ng tinatawag na Arabic na Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Okay? Ang pang-apat, ang paniniwala sa huling araw o araw paghuhukom. Ito yung tinatawag na Yaumul Qiyamah. Itong mundo na ito magwawakas. Maglalaho ang lahat ng bagay. Lahat ng may buhay. Mamamatay tayong lahat at darating sa atin ang tinatawag na araw ng paghuhukom. Kaya kinakailangan paniwalaan natin yan.
Dahil kapag hindi mo paniwalaan na mayroong araw paghuhukom, itong mundo na ito, hindi mo paghahandaan. Maaaring kayo dito, maging pabaya ka. Hindi mo pinapahalagaan ang mga bagay-bagay na mapapakinabangan mo sa kabilang buhay. Hindi ka na magsasala. Nag-iabala ka na sa mga bagay, mga pagpapakaligaya, mga bisyo dito, bisyo doon. So, ganyan nangyayari sa Pilipinas. Yung ating mga kapatid na mga hindi Muslim. Nakakaawa sila. Huwag natin sila kainisan. Bagkus kaawaan natin sila. Bakit? Sapagkat sila yung mga ligaw. Kaya nga tayo magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaliwanag, mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Subhanallah. Nagpasalamat tayo. Kaya ituring natin itong ating pagbiyakap sa Islam na ito yung pinaka-the best gift na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sapagkat walang hihigit dito. Ang gift na ibibigay anumang makabundong bagay. Kundi itong Islam ang ibibigay sa iyo na gift ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jannah. Insha'Allah. Okay? At ang pang-anim, ang paniniwala sa tinatawag na qadar. Qadar. O tadhana. Maging ito man ay mabuti o masama. Ang lahat ng pangyayari sa buhay ng isang tao, ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kinakailangan natin tanggapin ng maluwag sa ating puso kung ano man dumating sa atin. Kaya as a Muslim, halimbawa, nadatnan tayo ng pighati, tayo hindi nakakalimot ka Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin sinisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, lagi tayo, alhamdulillah. Ya Allah, hingi tayo dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay at gabay para hindi tayo datnan ng anumang mga mabibigat na pagsubok. Hingi mo kay Allah, ya Allah. Huwag mo po sa akin ibibigay mga pagsubok na hindi ko makakayanan. Sapagkat ito ay normal sa atin ang maniwala tayo na kung ano man dumating sa buhay natin, hindi na kailangan tanggapin natin. Hindi kayong matataranta ka. Pag may dumating sa'yo na problema, magpapakamatay ka pag di mo nakayanan. Kaya wala ka marinig ng mga Muslim na nag-suicide. Bakit? Kasi nga naniniwala sila dito sa qadar or tadhana. Na dumating sa buhay natin, hindi ko gustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pabigat or paano, kundi ito'y susubukan lamang tayo upang ating malaman, upang ating maalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi tayo humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon. Yun ang ugali ng isang Muslim. Sa tuwing sala natin, maghingi tayo ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga masamang mangyayari sa buhay natin. Pati sa pamilya natin. Hindi lang tayo, pati pamilya natin. Kinakailangan. So yun ang 6 na paniniwala ng Islam. So malinaw sa inyo mga sisters. Allahu Akbar. Mayroon bang mga katanungan? May katanungan ka, lalo sa iyo, bago ka. Mayroon kang hindi naintindihan. First time mo naka-encuentro sa ganitong topic, malinaw ba o hindi pa? Allahu Akbar. Ikaw, sister, naintindihan mo na, naunawaan mo. Si sister, ilang beses ko na ito, 2 times na ito, 4 times na ito, mashallah, 4 times na. Kaya, pagdating sa Pilipinas si sister, mani-mani na lang sa kanya ituturo ito. Kaya sabi ko sa iyo, sister, sa susunod, magdala ka ng USB, bibigyan kita ng topic ko lahat ito. Bibigay ko sa iyo. Para kung sakali ikaw ay uwi sa Pilipinas, ituturo mo kahit sa mga estudyante mo, mga bata, kasi ito wala itong level ng edad, ituturo natin ito sa mga bata sapagkat napakagandang topic nito. So, maraming salamat mga sister sa inyong oras na ibinigay sa akin. Magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo pinahintulutan niya na tayo ay magsama-sama sa araw na ito. At inshallah, hindi lamang dito sa mundo tayo magsama-sama, inshallah, sama-sama rin tayo sa tinatawag na Al-Jannah, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.